Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Hindi pinansin ni Ye Qing ang mga tanong ni Xiaofeng. Tinalikuran niya ito at malinaw na sinabing, "Huwag mong asahan, hindi ako interesado," at sinabihan siyang gumilid sa daraanan niya. Ngunit hindi nagpadala si Xiaofeng. Hinarang niya ang daraanan ni Ye Qing, may halong galit sa tono. "Hindi ako aalis dahil hindi pa rin natin naayos ang nangyari noong nakaraan." Malinaw ang pagkairita niya, isang galit na hindi lang basta inis, kundi pinagsamang pagkabigo at hinaing, nakatuon kay Ye Qing. Patuloy na pumapailan lang ang galit ni Xiaofeng, halos napapasinghap sa inis habang sinasalita kay Ye Qing. "Talaga bang nakalimutan mo?" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. "Niloko mo ako at nagnakaw ng 200 milyon para sa isang mabagsik na bakal na singsing. Hinding-hindi ko iyon makakalimutan sa buong buhay ko, 200 milyon, Ye Qing." Hindi niya makeably ang kapigatian sa bawat salita. Napapalingon ang mga nakapaligid habang tumataas ang tensyon. Dahil sa singsing na iyon, naging katawa-tawa ka sa buong guild. Dagdag pa niya, halatang sinisisi si Ye Qing sa bawat mata ng kasamahan sa guild. Tahimik na itinuro ni Ye Qing ang basurahan, ang boses niya malinaw at walang galit, halos may halong pang-aasar. "Kung sa tingin mo ay nakakahiya iyon, dapat ay itinapon mo na ito noon pa lang." Sa paligid, napansin ng marami ang kaguluhan at unti-unting nagtipon upang panoorin ang eksena. Tumitig si Ye Qing sa mga taong nagmamasid, saka muling nagsalita. "Marahil pinanatili mo lang iyon para muling pahirapan ang sarili mo. Tiyak na napakahirap para sayo." Tumanggo si Xiaofeng, halatang sang-ayon sa obserbasyon ni Ye Qing. "Eksakto. At ngayon, iniutos ko sayo, Ye Qing, bilhin mo ang basura na iyon para sa 200 milyon. Ang tono niya ay seryoso, halos nakakatawang kabalintunaan sa bigat ng galit, isang utos na punong-puno ng insulto at pagkasuklam, ngunit malinaw na nakatayo sa gitna ng guild bilang sentro ng lahat ng tingin. Maingat ngunit matatag ang tinig ni Ye Qing nang sumagot siya, walang bahid ng takot o pag-uurong-sulong. "Hinding-hindi kita kailanman pinilit na magbid sa bagay na iyon," sabi niya. "Bakit ko kailangang bayaran iyon? Labag iyon sa mga patakaran, lang Xiaofeng." Napangisi si Xiaofeng, puno ng panlilibak ang kanyang mukha. "Ang tinutukoy mo ay mga patakaran ng auction house," sagot niya. "Pero ito, hindi ito auction house." Lumapit pa siya ng isang hakbang at mariing idiniin ang susunod na mga salita. "At higit sa lahat, wala ka rito ng Platinum VIP privilege. Bahagi ako ng tatas, may koneksyon ako kahit saan." Tumaas ang kanyang boses, puno ng yabang. "Kung sabihin kong itapon mo ang pera, itatapon mo. At kung sabihin kong kainin mo ang dumi, mas mabuti pang kainin mo." Kasunod noon, iniutos ni Xiaofeng sa kanyang mga tauhan. "Kunin ninyo ang lahat ng kagamitan niya. Huwag kayong titigil hanggat hindi niya na ibabalik ang 200 milyon na ninakaw niya." Ngunit bago pa sila makagalaw, sumingit ang isang lalaking may pulang buhok, nakahapay at tila laging nagmamadali, parang manok na nagmamasid sa paligid. "Boss," sabi niya matapos silipin si Ye Qing mula ulo hanggang paa, "ang basurang ito ay naka 5 straight equipment lang. Kahit habarin pa natin hanggang sa lawal, wala tayong mapapala." Nanlaki ang mga mata ni Xiaofeng at napakunot ang noo. "Fifth rate," ulit niya, halatang naguguluhan. Hindi ba dapat isa siyang collector ng first-class items? Pinagmasdan niya si Ye Qing mula ulo hanggang paa, puno ng paghamak. "Bakit ka gumagamit ng ganitong kapangit na kagamitan?" tanong niya. Pagkatapos ay napangisi siya, tila may naisip na mas masahol. "Pero kung basura lang pala ang suot mo, mas mabuti pa."
Ibig sabihin, tunay kang ang walang halaga. Iniutos ni Xiaofeng ang kanyang mga tauhan na dalhin si Ye Qing diretso sa isang klinika sa likod ng eskinita, dahil balak niyang ibenta ang mga bato ni Ye Qing para mabawi ang 200 milyon. Ngunit biglang nagliwanag ang mga mata ni Ye Qing, isang malinaw na hudyat na lalabas si Novelas. Lumabas si Novelas mula sa liwanag ng mga mata ni Ye Qing, may halong tuwa sa ekspresyon habang ang mga lalaki ay napapalibot sa kanya, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Tahimik na tinanong ni Ye Qing, halatang inaalam ang sitwasyon. Ano na naman ang gagawin mo ngayon? At bakit ka lumabas? Napatingin si Xiaofeng, halatang nagulat. Hindi niya nakikita si Novelas, lumulutang sa ere ang nilalang, tila hindi kabilang sa mundo ng ordinaryong mata. Lumapit si Novelas kay Xiaofeng at itinuro ang hawak nitong card. May punto talaga ang lalaki, wika niya. Ang singsing na iyon ay isang first-class item. Napakunot ang noo ni Ye Qing, halatang naguguluhan. In-appraised mo iyon gamit ang observer eye kanina, sabi niya, at ordinaryong bakal lang ang hitsura nito. Tumawa si Novelas, isang malalim at makapangyarihang tawa. Noon pa iyon, paliwanag niya. Ako ay isang tunay na dragon, at kayang tukuyin ang kayamanan mula sa basura. Biglang lumamig ang hangin sa paligid habang sinimulan ni Novelas ang isang incantation. Tinawag niya ang natutulog na espiritu ng apoy sa kanyang pangalan at hiniling na basagin ang mga kadena ng 9 beses na selyo, gamit ang pulang kaliskis bilang patunay at dragon blood bilang gabay. Ang layunin, hayaang muling makita ang nakalimutang tunay na pangalan, at payagan ang hininga ng nakaselyong dragon na muling magliyab. Unti-unting umusbong mula sa paligid ang apoy, parang bumabangon mula sa mahabang pagkakatulog, pinapalaya ang tunay na pangalan ng dragon, isang puwersa na matagal nang nakatago, ngayon ay nagbabalik sa liwanag. Humihip si Novelas sa card, at sa bawat hininga niya'y lumitaw ang banayad na asul na liwanag sa gilid nito. Pagmasdan mo ito ng mabuti, wika ni Novelas, may halong seryoso at tuwa. Ito ang tunay na anyo ng card na iyon. Agad na lumabas sa sistema ang impormasyon. Ring of the Flame Dragon's Breath Ashes of Annihilation. Isang bakal na singsing na mukhang kalawang sa unang tingin, ngunit ito ay galing sa sinaunang Flame Dragon Clan, isang lihim na kayamanan na nilikha sa loob ng 1,000 taon sa Sacred Flame ng clan ng kanilang High Priest. Ayon sa alamat, sa pagtatapos ng Crimson Flame Era, upang labanan ang isang extraterrestrial na apoy na bumagsak na parang meteor, piniga ng Flame Dragon Clan ang buong hininga ng kanilang huling adult dragon sa 3 singsing, at isa rito ang nasa harapan nila. Dahil sa napakalakas nitong kapangyarihan, inilagay ang 9 na beses na selyo sa ibabaw ng singsing, kaya sa panlabas ay mukhang ordinaryong bakal lamang. Tanging ang may espesyal na kakayahan ang makakakita ng tunay nitong halaga. Hindi makapaniwala si Ye Qing, at nang makita niya ito, napalawak ang kanyang mga mata sa labis na gulat. Nagsimulang tumawa si Novelas, may halong pang-asar at pagmamalaki. Ang kakayahan ng mortal na mag-appraise ay nakikita lamang ang panlabas na stats. Ngunit iba ang Dragon Sight Pupils, sa pagpapakawala ng tunay na pangalan, nakikita nito ang kaluluwa ng kagamitan. Tumayo siya ng mas tuwid, halatang proud sa kanyang sinabi. Lahat ng kapangyarihang nakaselyo, nakalimutan, o hindi man lang natandaan ng mismong kagamitan, nakikita nito. Samantala, hindi pa rin natitinag si Xiaofeng sa kanyang kayabangan. Binanggit niya kay Ye Qing, halatang nagpipigil ang galit sa tono. Huwag mong ubusin ang swerte mo habang ako ay nagmamalasakit. Ngunit hindi nag-atubili si Ye Qing. Tumindig siya ng buong tiwala at seryosong sinambit. Babayaran ko ng 200 milyon ang card na hawak mo. Ikinagulat si Xiaofeng sa narinig niya. Halos tumambad ang kanyang bibig sa pagkabigla, kaya't pinakiusapan niyang ulitin iyon, akala niya ay mali ang kanyang pandinig. Kinumpirma ni Ye Qing, malinaw at walang pag-aatubili. Babayaran ko ang 200 milyon. Agad na isinagawa ang transfer. Napanganga si Xiaofeng at pati ang kanyang mga kasama,
hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng isip ni Ye Qing at sa bilis ng pagbabayad. Patuloy na nakatitig si Xiaofeng sa account sa kanyang telepono, ang mga mata pa ng pag-aalinlangan. Talaga bang ganoon lang kadali? Tanong niya sa sarili, hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Pagkatapos ng bayad, humiling si Ye Qing na kuhanin ang singsing. Ngunit nag-aatubili pa rin si Xiaofeng. Tanong ng kanyang mga kasama, bakit ka nag-aalangan? May isang hanggal na gustong kunin yun mula sa kamay mo sa halagang 200 milyon. Hindi mo ba natatandaan kung paano ka nadala ng sumpang singsing na iyon? Sandali lang, makuha mo muli ang pera, maibabalik ang iyong prestihiyo sa guild, at makakapag-marcha ka muli ng may taas ng ulo. Ngumisi si Xiaofeng, ngunit matagal pa rin niyang sinusuri ang mga numero ng transaksyon. Maghintay ng saglit, sagot niya. Ngunit mariing sinabi ni Ye Qing, halatang hindi mag-aantay. Ibigay mo na agad ang item. Habang tinitingnan pa rin ni Xiaofeng ang transfer, iniaabot niya ang singsing kay Ye Qing, sabay tawa, halos mapahiya sa sariling biro. Talagang ang 200 milyon, sambit niya. Tinawag niya si Ye Qing na mas hanggal pa kaysa sa inaasahan niya at dagdag pa. Kunin mo na ang sumpang bagay na ito. Ang ganoong klase ng bagay, nararapat lamang sa basura. Kaya perpektong tugma ito para sa iyo. Sa sandaling hinawakan ni Ye Qing ang singsing, biglang nagbago ang anyo nito. Ang dating ordinaryong bakal ay nagliwanag, nagpakita ng komplikado at elegante nitong disenyo, isang malinaw na first-class item. Napansin ito ni Xiaofeng, na napapatingin sa singsing habang namamangha. Nagbago na ang hitsura nito, ngayon, mukhang isang first-class na item, sambit niya, halatang nabigla. Ngumiti si Ye Qing, puno ng kumpiyansa, at ipinakita ang hawak niyang card kay Xiaofeng. Kumpleto na ang transaksyon, sabi niya. Ayos na ba ang kasunduan natin? Ngunit hindi pumayag si Xiaofeng. Hinawakan niya ang kamay ni Ye Qing, may matinding determinasyon sa mga mata, habang halatang nagpapawis. Wala pang kasunduan, utos niya. Ibalik mo agad ang singsing sa akin. Nang magsimulang mangamba ang kanyang mga kasama, pinapayuhan na labag ito sa patakaran at bilang mga miyembro ng Tates, hindi sila pwedeng maging ganoon walang hiya. Ngunit binaliwala ni Xiaofeng ang lahat ng babala. Sumigaw siya kay Ye Qing, puno ng galit. Tigilan mo ang pagpapaloko. Hindi ako aalis ng may pera o singsing. Tahimik ngunit matalas ang tinig ni Ye Qing, hawak pa rin ang card sa kanyang kamay, walang balak na ibalik ang item. Talaga bang magnanakaw ako sa liwanag ng araw? Ang masamang reputasyon ng Tatas, karapat-dapat, wika niya, ng pangungutya. Napasinghap si Xiaofeng, at habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin sa galit, sumagot siya, halatang napilitan ngunit may intense iyong pumatay. Tama ka, talagang isang pagnanakaw ito. Ano ang magagawa ko tungkol dito? Ang hangin sa paligid ay biglang tumigil, ang tensyon ay napakataas. Dalawang puwersa na parehong hindi sumusuko, nakaharap sa isa't isa sa gitna ng mata ng lahat ng nagmamasid. Inihanda ni Xiaofeng ang sarili, hawak ang galit na pumapaimbulog sa kanya. Sumigaw siya ng buong lakas. Ito ay pagnanakaw sa liwanag ng araw. Agad siyang sumugod upang umatake kay Ye Qing, puno ng galit at determinasyon. Samantala, umupo si Novelas sa isang tabi, tahimik ngunit may halong pangungutya. Kapag ang mga tao ay naging sakam, kahit ang Dragon Clan ay nahihiya sa kanilang ginagawa, wika niya, halatang nagmamasid sa sitwasyon. Huminga ng malalim si Ye Qing, pinipilit kalmeyan ang sarili, at wika niya. May mga tao talagang ayaw makinig sa katwiran. Sa isang simpleng galaw, parang walang kahirap-hirap, itinapon niya si Xiaofeng ng malayo. Ang tanging layunin ko ay magdala ng kaunting kapayapaan at katahimikan sa mundong ito. Sambit niya, ng determinasyon. Bumangga si Xiaofeng sa lupa. Sumigaw ang kanyang mga kasama, halatang nag-aalala. Okay ka lang ba? Lumapit si Ye Qing sa kanilang direksyon,
Tinitingnan ang dalawa pang kasama ni Xiaofeng, at tinanong. Balak ba ninyong dalhin ang inyong boss paalis, o gusto rin ninyong matikman ang aking lakas? Sa takot, napilitang sumagot ang dalawa. Dadalhin namin ang boss paalis sa lugar na ito. Biglang lumapit ang isa pang tao mula sa gilid. Tahimik ngunit matikas ang kilos. Isang taong kayang basta-basta maglabas ng 200 milyon at patagilid na patamaan si Xiaofeng sa isang suntok. Malinaw na hindi normal, sambit niya, halatang humahanga. Karapat-dapat ang reputasyon ni Ye Qing bilang leader ng Hunter House Guild. Napalingon si Ye Qing sa taong paparating mula sa kanyang likuran. Nagulat ang iba pang miyembro ng guild, at nagtaka kung ano ang ginagawa ng boss doon. Ang lalaki, Lai Yushan, ang guildmaster ng Tates at kilala bilang Iron Fist Arbiter, tumindig ng buong dignidad. Malamang ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 milyon, wika niya, halatang nagmamasid sa sitwasyon at binibigyang diin ang halaga ng item na pinag-aalayan ng lahat ng galit at interes. Lumapit si Lai Yushan kay Ye Qing, tahimik ngunit may matinding presensya. Ang isang third-rate na guild ay hindi makakakamit kahit bahagyang halaga nito, wika niya, malakas at malinaw ang tinig. Ngunit handa akong mag-alok ng 500 milyon para bilhin ang singsing mula sa iyo. Napatingin si Xiaofeng mula sa pagkakasalpak sa lupa, ang galit na naglalagablab sa kanyang mga mata. Boss, kahit ang legendary grade Blood Moon Ring ay umabot lang sa 250 milyon sa pinakamataas na presyo sa black market, wika niya, halatang nagtatangka pa ring pabagsakin ang reputasyon ni Ye Qing. Ngunit tahimik at may kumpiyansang tono si Yushan habang sinusulat ang tseke. Pinahahalagahan ko ang talento, wika niya, at napatingin kay Ye Qing na parang may bahid ng yabang sa mukha. Tahimik na iniabot ni Yushan ang tseke kay Ye Qing, kasabay ng tanong. Nais mo bang sumali sa Tates? Dagdag pa niya, may halong plano at determinasyon. Magdadagdag pa ako ng 100 milyon para bilhin ang Hunter House Guild, dahil matagal ko nang pinaplanong gawin ito. Naiinis si Xiaofeng, at sumigaw sa boss. Talaga bang balak mong i-recruit ang batang ito? Palaging bastos siya sa lahat sa Tates. Nakalimutan mo na ba kung paano niya pininsala ang bawat isa? Ang pag-recruit sa kanya ay maglalantad ng kahihiyan sa buong grupo. Hindi nagpatinag si Ye Qing. Tumayo ng buong taas ng katawan, hinawakan ang tseke, at matatag na wika. Ako ang leader ng Scavenger House, hindi isang freelance hunter na hinihintay lang ibenta sa pinakamataas na bidder. Sa isang iglap, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang presensya, isang malinaw na deklarasyon ng kapangyarihan at dignidad, na walang sinuman ang makapipilit sa kanya kahit sa isang segundo. Tiningnan siya ni Lai Yushan na may bahid ng pang-aalipusta sa mata, malinaw na sinusubukan niyang hamunin ang prinsipyo ni Ye Qing. Tiyak na hindi komportable ka sa pagsali sa ibang guild, wika niya, may halong pangungutya. Dahil sa iyong status bilang leader, dapat munang ipawalang bisa ang Trash Hunter Guild na iyon ngayon din. Ito ang magandang pagkakataon para matanggal ang mga walang silbing miyembro na tanging humahadlang lamang sa iyo. Ngunit hindi nagpatalo si Ye Qing. Napatingin siya sa kanyang guild, mata pa ng galit at determinasyon, at wika ng matatag. Ang mga taong iyon ay hindi basta basura para itapon. Noong nasa pinakamababang punto ang Scavenger House, pinili pa rin nilang manatili. At iyon ay isang bonds na parang pamilya. Ngumisi si Yushan, bahagyang nanlilibak ngunit puno ng pangungutya sa tono. Talaga bang iniisip mo iyon bilang pamilya? Tanong niya. Ang Tates ay may pinakamahuhusay na squads, pinakamalawak na intelligence network, at eksklusibong director sa 12-dosenang A-rank o mas mataas pang abises. Ano ang maibibigay ng mga itinuturing mong pamilya sa iyo? Tumanggo siya, halatang may hangarin pa rin. Handa lamang akong bigyan sila ng pwesto dahil mataas ang tingin ko sa iyo, dagdag niya, at muling inuulit. Gusto kong sumali ka sa Tates, at ikaw lamang.
Ang bawat salita ni Yushan ay parang hamon, isang malinaw na pagsubok sa paninindigan at prinsipyo ni Yetching, isang pagpipilian sa pagitan ng kapangyarihan at katapatan sa sariling guild. Binagsak ni Yetching ang kanyang kaliwang paa sa lupa, at ang malakas na tunog na sumabog sa paligid ay nagpahinto kay Yushan sa kanyang pagsasalita. Tumayo si Yetching ng tuwid, tinitingnan ng diretsyo ang guildmaster, at may malinaw na awtoridad sa kanyang tinig. Sa tingin ko, hindi ka karapat-dapat. At kahit ang grupo ng Tatas, hindi rin karapat-dapat. Ang paligid ay tila huminto sa oras sandali, ang bawat miyembro ng Tatas at ng Scavenger House ay napatingin sa dalawa, ramdam ang bigat ng salita at kapangyarihang nagmumula sa paninindigan ni Yetching.